one hook, one kagat, pwedeng magbago ang laro. Nagme-make sense din kasi may joy ang kalaban. So kakayanin ba ng Onyx Philippines pigilan ang gustong mangyari ng AP Bren na ma-sweep lahat sa first round nila? Yeah, realistically, dito sa game number 1, I would say this is the first time na since week 1, I feel like Onyx was not able to draft like the way they wanted. Hindi naging flexible yung draft nila. Medyo reactive sila sa ginawang drafting pattern ng AP Bren. Which does coincide sa keys to victory natin na ginamit ng AP Bren yung flexibility rin ng draft nila para mag-react yung Onyx. And in a way, hindi tayo nakakita ng Queso picks mula sa Onyx Philippines. Kapag sa ganito ba, Burrito, pag nakikita mo na flexible yung drop, ano ba una pumapasok sa isip mo dyan? Minsan pag nagda-drop ka, pare? Sa akin, parang tinitingnan ko muna yung mga lamang na lanes and doon ako nagpo-focus. Okay. Parang ganun yung magiging trade mo doon eh. Kunyari, nalugi ka na and sobrang flexible ng kalaban. Hanapin mo yung luging lane and doon kayo mag-focus para makalamang kagad yun at hindi makompromiso yung pag-ikot ng inyong kupunan. Ayun na yung sinasabi Ayan na. natin! This time, Onyx ang makakuha ng first blood. Umaari ba at umaharurot na si Escalera. Yeah, malakas yung mid lane control din talaga ng Onyx Philippines dito with the Franco and the Vexana. And for AP Bren, medyo awkward din kasi yung control nila. No? Sabihin na natin, kaya naman makapag-skirmish ng Angela and ng Ruby. But the thing is, like that, in terms of damage, lugi talaga sila sa damage output. Lalo pa pag tinamaan ka nung combo ni Vexana. Uy, pero si Super Marco at Keller rito Oo. Kumbaga kung titignan natin, on paper, lamang ang Roger dyan eh. Pero parang nalulugi bigla. Oo, kasi naman yung isa sa mga main laban talaga ni Kelra, magaling siyang magpatama ng spinning light wheel kasi. Yeah. Pag napatama mo yun, goods ka na sa carry eh. Oo. Tsaka, ang kinagandaan kasi dito, yung quantum charge, even though mas madali i-proc yan, pero yung Brave Smite din kasi, mas mababa cooldown eh. Oo, kunat eh. Oo. Okay, pero ngayon, Onyx Philippines, sinisimulan na nila ang unang 30 ng ating game. Pero Oh, Super Brave. Friends, normal lamang dito ni Pew. Iggy Boy, si Iggy Boy, ay makakapag-zone dahil libre makukuha ni King Kong yung Lord. Turtle. Turtle pa lang aga ko excited ako. Exciting kasi Excited yung laban eh. Oo, 4 PM pa eh. lang, Manjin. 4 PM pa lang pala, nung oras na rin kasi. Ulitin ko, nakuha ni King Kong yung Turtle. Yan. Yun. Typically, Thank you. nakikita natin yung mga teams na nagko-contest ng mga turtle. Pero AP Bren, they understood well na medyo may hirapan sila i-contest ng first turtle. So instead of actually trying to go to that area, si Few naghaharap na lang ng punch dito. And as well as si Kyle TZ nag-farm na lang. By the way, Master Ogwen. Few Ruby. Oo nga. Ha! Okay, alright. 100 assist na do si Master Ogwen sa season na to. Pero pinag-usapan natin kanina, akala natin si Pew ang magjejela, Oo. pero palit pala. Ang kinagandahan dito, may damage siya ni Yun nga Ever. eh. Alam naman natin si Pew, sanay yan sa mga mid laner na may damage eh. Oo. Bahala natin, mga Gusion, mga Julian. Carry talaga dati kasi yan eh. Kung ngayon ka lang nanonood, kung naabutan mo pa yung idol ng mga kids. Carry talaga dati yan. Malamang nanonood si Tets dyan. Tapos sinasabi ni Tets, aba, dati kampi ko to may damage to dati ganun. Ngayon dumamage siya bilang Ruby. Masakit yan, di ba? Oo, masakit dyan. Kasi kapag nahila ka niyan, nagbibuild ng damage. Depende kung ano i-build na items dito ni Few, no? Pwede rin naman kasi siya magtangke. But essentially, mas amplified yung existence ng Ruby kasi Okay. magkakakuha siya ng items. May hook na gagawin dito. At nakagat Pew! Aha! Ang babagsak doon sa naging skirmish na yun. Pero ngayon, may purple buff na puntirya dito ang Onyx Philippines si Ogen. Kinakabitan lamang siya doon ng mga love waves at kung ano-ano pa, Kyle TZ. Nanakaw! Nanakaw yung purple bomb. Pero naibaban niya na doon yung kanyang sayaw. Pero si Kelray nandito na doon yung ultimate mula kay Jem. At kailangan tumakas si Kyle TZ pero hindi siya makatakas dahil nasa niban na nga rin siya. At tuloy-tuloy sila rito. Ngayon, may ipit si Flap TZ sa mga members ng Onyx Philippines. Takbo muna si Super Marco. Same with Owen and Few. At dalawa magiging casualties sabay punta sa Turtle Bomb. Ay, grabe! Ang daming bonus! Eto Na yun. nakuha ng Onyx Philippines. Ito, totoo na to. Nakakuha pa ng Turtle! Ito yung kinagandahan sa playstyle ng Onyx Philippines. They don't shy away from playing aggressive sa early game pa lang. 4-man group up, rotation towards that purple buff, and napakaganda nung landing ng penalty zone mula kay Jeff to punish this Joy. Hindi pa sila tapos! Ako, nag-purify na siya dito. And the bloody heart! Napagsalang din ang Prazer Spot. Sapat yung damage nila to take a Super Marco down. Habang si Pew ay narito, ang punteriya lang niya ay i-clear yung mga minions para mapigilan yung ginagawa dito ng Onyx. Minimension natin to kanina, yung
Hook City na pwedeng idala ni Escalera sa laban na to. 3 kills na nakita natin mula sa Onyx ay dahil doon sa pag-umpisa ni Escalera. Kanina mga hook lang pero meron pang flicker kagat. Bilang itong Franco, 2-0 and 2. 4 kills na yung naiaambag. Humaharurot na naman. Naalala ko dati si Betix yung ganito ni Escalera, ngayon siya na. Siya na yung Franco man. Adjustment din of course kay Escalera. Nakita natin siya na iba ang role ng mga nakaraan niyang eras. Pero ito na ang Tank Escalera Gaming. Ayaw nang bigyan ng pagkakataon eh. Sabi ni King Kong dito, men. Nanakaw pa! Next game ka na maglaro, siguro game 2 na. And yun yung ginagawa nila kay Kyle TZ. Alam kasi nila na may kabitinan po yung damage ito Oo. sa early phase eh, di ba? Naku, pag si Midnight yung jungle niya at hindi siya nakakuha ng purple. Oo. Pre! Oo, yun yung Pasama, sinasabi. pre! Pasama sa Pero, Gano'n ka bad trip yan? bad trip yan. So, Oo. kasi nawawala ka na ng farm, nawawala ka ng resources, kino-control pa yung side ng mapa mo. And ito yung kinagandaan sa, again, sa laro ng Onyx, no, na they don't really shy away from playing aggressive. And si King Kong din kasi, being a friend rin, wala ka namang kailangan hintayin. Yeah. Basta, may skill ka, may HP ka, meron ng stacks. Oo nga Bakit ka magpa-farm sa jungle mo? Farm mo yung jungle ng kalaban. Makunat ka naman. Tsaka, Diba? ang kinagandaan din kasi dito, yung build niya, tsaka yung emblem choice, it allows and incentivizes yung early game aggression. Meron siyang Impure Rage dito. And hindi naman na siya mana reliant. Kapag wala kang mana, it adds up to the HP na nakukuha mo from your skills. Yun And nga. naka-support emblem din kasi siya. Pero Kaya dagdag na at maku no? yeah, makunat nga eh. Pero may pag-flow na ginagawa doon sa may top lane. May plano si Kelra doon sa itaas. Super Oh, Mario. Marco? Ako, hindi niya alam na doon sa may damuhan. Okay. Pero makikipag 2v1 siya dito. Nandito rin si P1 si Flap. Oho! 2 versus 1. Kaya lang kasi may heal din. May mga love waves mula kay Ogwen. Kyle? Kyle TC nandito. Mag-atem siya pero si King pa rin. Oh! Ang mananalo doon sa Retrian. Oh! And this bloody hunt. Nakasalip si Ogwen pero sapat pa. Yung heal. Ay! Bibitaw niya. Nainapag na si Iggy Boy. Habang nandun yung penalty zone. Isa lang ang inabutan. Si Flap yun. At ang kupunan ng Onyx Philippines. Nananalasa na. Grabe, 1-for-1 situation. That's Kelra down pero Onyx pa rin ang nagwagi doon. Ang dami nila nakuha. Oh my goodness, ang ganda. Nung sequence na yun. Although namatay si Kelra sa may top lane, no? Ganda rin ng mindset niya na parang wala na akong takas dito, lalaban ko na lang. Oo. So, ang dami rin kinumit na resource ng EP Brand doon. So, naging 1v1 yung turtle na laban mula kay King Kong and Kyle TC. Unfortunately, lamang sa level yung Fredrin and mahirap din kasi out-retro yung Fredrin dahil napakataas nung kanyang damage kapag kinombo mo yung first kill tsaka yung retribution. At dito mo mapapansin sinasabi nga natin may ibang chemistry Yeah. yung Onyx sa mga ganitong galawan. Mind you, tatlong turtle na yung nakuha nila na sila yung nangunguna and yung the fact na nakakuha sila ng mga steals, Yeah. ang ihirap i-pull off nun. Good communication ang kailangan doon. At dito mo masaserve. One time na, napanood pa natin yung content nila, yung Super Family. Oo. Talagang kilala na nila ang isa't isa sa mga ganong galawan. Yeah. Kumbaga sa basketball, nagno-no-look pass tong Onyx eh. May chemistry na talagang nabuo eh, no? And if I'm not mistaken, this is the first time na makikita natin ng AP Bren na lumagay sa ganitong sitwasyon ngayong Season 13. Oo. 8 minutes, nalulugi sila sa Onyx Philippines. Pero syempre, alam naman natin na hindi na bago sa kanila yung ganitong klaseng sitwasyon. Oh, Escalera! Oh! Tumama na naman! Ipihit lang si Kelra doon sa may bandang likuran. At inubos na rin kagad na yung buhay dito ni Flap. Mabilis ang pag-takedown para sa Onyx. Sabi ni Escalera, let's bolt in! At doon nag-bolt in ang Onyx sa gitna. Ang bibilis ng mga movements. Alam mo yung parang may transmission control na sinasabi, okay guys, clear waves. After clearing wave, 5-man mid. Ganun lagi yung galaw ng Onyx. Ito na yung, Nagki-clear lang sila ng waves, tapos sama-sama technique. ito yung sorpresa ng Onyx sa Madla. Nung nabuo ang kanilang kupunan, the rebuild is real. Pinapahirapan ng AP Bren. At Oh, uy, grabe. tumitricks pa, sabay-sabay pang pinapanood ng Madla ang pagkuha nila ng Lord King Kong. Dire-diretso ang objective. May mga pa-style poses pa na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Ginagamit pa yung Cyclone Eye po. Humuhook Cyclone Eye pa si Escalera. Grabe. Dumidrifting eh. Ayan, tingnan natin yung instant replay. Grabe yung naging attempt dito eh, no? Ang lala nito, predicted yung galaw ni Few. Basang-basa na. Blagadag. May conceal pa lang ginamit. And libre din si Kelra dun sa likuran. So, alam mo naman kapag yung isang carry, yung walang humahawak sa kanya, Oo. madali lang para sa kanya tumunaw eh. Ito yung communication. Communication is key. Sa buhay, yun talaga yung kailangan eh, no? Kasi pag Usap lang. maganda communication,
maganda ang aksyon. Tama, kahit saang aspeto Kahit ng sa buhay. aspeto. Di ba? Ng buhay. Kung- Lesson learned. Kaya kailangan talaga pag nag-rank games tayo, naka-Discord eh. Oo, kailangan talaga may calls talaga eh. Okay, pero ngayon, ano ba ang call ng Onyx Look at them, look at Philippines? Gitna na yung nagiging puntero nila, pero malalim. Oh! Escalera! So dito, AP Brand babawi ba? Black Easy, nauubos ang buhay. Si Kero yung Grabe, makapit pare. lang. Itinutuloy na ng Onyx. Ito na yung kanilang mahika. Oh my Kakagat goodness! na si Kyle TC. Tatlo na lang ang natitira para sa AP Brand at tutuloy na sila. Dito sa may bandang ibaba, wala sila mga minions. Atras muna, pepreno muna dito ang Onyx. Alam ng Onyx ang plano, and what is the plan? The plan is to win. Communication is key. They're trying their best on the bottom side. Pag-hook Escalera! na naman! Pinawian ng hook! Pero doon yung Don't Run Wolf King! Oh my Kaya God! lang nagalit na rin yung Wolf. May move din pala sila dito at ganyan nahabulin na ng AP Bren. Pero sabi ng Onyx Philippines, ba't tayo matatakot? Ang dami natin in terms of numbers. Lamang na lamang tayo dyan. Pero sabi nila, okay, taas na lang muna ang puntirahin natin. Sakit ni Super Prince, pare. Yung ano, Sakit! yung EG boy. Ichibo, yung Eternal Guard. Ito yung sinasabi ni Wynot, yung sinabi niya, Ayan, labas oh. yung secret weapon. Ayan o, pati yung mga ano eh. Yung mga kamay na yan, di ba? Well, Oh my. napakahirap ng ginagawa dito ng Onyx Philippines. Pero AP Bren, Okay. alam nila na hindi pa ito yung panahon nila. May oras pa silang kailangan antayin. Pero klarong-klaro, alam ng Onyx yung role nila sa bawat isa. Alam nila, kumbaga, halin tulad natin sa Voltis 5. Meron tong parte na merong paa, May merong ulo, merong kamay. Oh, may kamay. Merong kamay. Alam nila yung gagawin. Kumbaga, role players sila dito sa Oo. kanilang kupunan. Kanya-kanyang trabaho, may mga job order kasi ito eh. Oo nga. Kanya-kanyang fulfill ng Job contribution, order. job Oo. order. Kapag nagawa niyo yung trabaho niyo, nagpa-function kayo sa unit. And ganun yung nakikita natin. Kaya napupull off nila yung mga kakaibang lineups, maging yung mga standard lineups sa mga ganito. Papas break to. Klaro, mga kaibigan, Unang magpakita sa mid, 14 seconds. Ano na kaya yung nagiging call dito? Teka, Freeze Lane. May makakagat dito, magkaka-flicker yung Franco, pwede sila mag-conceal and makaharap ng isang target. Kahit sino actually, kaya nilang patayin. Oo nga, no? Ma-minus 1 muna. And yun naman talaga usually yung ginagawa. Lalo pag may Franco ka kasi instant yun eh. Isang Oo. bloody hunt lang, isang Ito na. conceal. Ito na. Sinisimula Ayan na, ito, order conceal. conceal! Ay! Okay. Sabi ng AP Bren, ako, kabisado namin yung mga ganyan technique. Maganda talaga ang hulog ngayon, mga kaibigan. AP Bren, isa din sila sa mga Bot, matataas bot, bot. chemistry. Ilalaban ba nila to? Half health yung Lord, pero tama si Midnight. Look at the mini Oh, map. they would rush this. Okay, pwede nila i-rush to. Pag nagpakita yung Pag, Joy. ayan na, nagpakita si Kyle TC. Ano ba? Ayan na. Go signal ito para sa Onyx Philippines. Pwede nila i-burst na dun si Kenra. Andun yung hook. Ho-ho! Pero papasok nga ba dito ang AP Bren? No retry, no 5K, retry. yung duay ng Lord ay ito. King Kong takes that Lord. Pero nilaban ba sila? Let's see andun. Oh! Gem! Penalty zone para kay Gem. At si Usis, isa-isa lang, pinapatumba ng Onyx Philippines. Oh, I think that's it. Yun ang magiging sa casualty. Normal lang. That's para kay it. Kera, the gold standard. The Nakatulaw na ng dalawa. At ang Onyx Philippines, itutuloy na ata nila. Wala si Flap, wala rin si Pew. 18 Oh, Kyle, seconds pa Kyle. ang kanilang inaantay. Oh my God. Sasalubungin na doon sa may gitna. Oh my Pero God. may minions ang Onyx Philippines. At ito na ang oras nila. The boxing is finished! Dahil yung Onyx Philippines